Tapos paki-tuloy dito. Item na pinili-control na way. Isa lang yun. Pamaraan sa dodo. Bago tayo sa pag- Ano ba sir? Feelings on the road. Na, Yung wala. Hindi. Ay, ko lang feelings on the road. Will thing mo. Hello, mic test one. Mic test 1, 2.
God, and very excited, Panginoon Diyos, para po sa iyong gawain. Pagkakindaan lang po ang ginagawa ko, Panginoon Diyos, sa oras po na ito, maging sa aming po life, Lord, alam po namin, ay pagpunta sa aming po namin. Dalangin ko po, Lord, na patuloy ang bawat sa po na kapatiran po namin ang naroon ito, din po naroon ay madag po sila. Patuloy po, Diyos, sa ibigay ang kasamad at papasalamat po sa iyo. Tuloy na pagpamamula sa aming mga puso, tawad po. Salamat at sa amin po pag-natin sa iyo, Panginoon Diyos, mula sa aming gawain, ay patuloy, Lord, na ang pagdaloy ng iyong prosesya, ng iyong anointing, Panginoon Diyos, ng iyong kapangyarihan, especially sa bakit po namin na kagalingan, ay patuloy na maranasan po namin. Maraming salamat po itong gawain po ito kung para po sa iyo, Panginoon Diyos, sa pagkakalan. Ayan, sige po, isang mapagpalang umaga at magandang umaga po sa lahat ng naririto sa ating pong simbahan, maging sa nanonood po sa atin online. Welcome po sa ating pong Sunday worship celebration this morning at patuloy po namin kayong iniimbitahan na dumalo sa ating pong gawain, manood ng ating pong online at samahan niyo po kami sa aming pong pagpurit, pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. At sa oras po na ito, tayo po ba ay handa na at excited na magpuri sa ating pong Panginoon? Sumigaw ng amen kung tayo po ay ready na. At kung handa na po ang bawat isa, tayo pong lahat ay magsitayo. At bago po tayo umawit, patuloy po tayong magpasalamat at manalangin sa ating pong Panginoon. Lord, maraming salamat sa umaga pong ito, Panginoong Diyos, na tunay kay ganda ang aming umaga dahil Ikaw, Panginoon, ang aming pong kasama, Ikaw ang aming pong kapiling. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, na patuloy kami, Lord God, ay binibigyan mo ng kalakasan. Kami, Panginoong Diyos, ay iyong sinasamahan. Kami, Lord God, ay iyong minamahal, inaalaga, Panginoon, at patuloy na Ikaw, Panginoong Diyos, ang aming pong mabuting Ama, na sandigan ng bawat isa. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa aming pong mga buhay, na patuloy, Lord God, Ikaw ang Diyos na nagpapala, nagbibigay ng kalakasan sa kabila ng aming pong mga kahinaan. At maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na paggamit ng aming pong mga buhay, bilang pagpapala sa aming pong pamilya, sa aming pong mga kapitbahay, sa aming pong mga kaibigan, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng provision mo, sa lahat ng kagalingan, sa lahat ng kagalakan, Lord God, ng kapayapaan na patuloy mong inilalagay sa amin po mga puso. At sa pag-asa na meron po kami pananampalataya, Lord God, sa iyo, Panginoong Diyos, na ang mga pangako mo, ang mga salita mo ay tapat at tunay na totoo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Dalangin po namin sa umaga pong ito, Panginoon. Patuloy lamang, Lord God, na kami, Panginoong Diyos, ay patawarin mo sa lahat ng mga pagkakasala, sa lahat ng mga pagkakamali, sa lahat ng mga pagkukulang na amin pong nagawa laban sa iyo. At dalangin po namin, Lord God, anumang pong laman ng aming pong mga puso't isipan, Lord God, na hindi karapat-dapat sa iyong harapan ay patuloy na alisin mo, Panginoon, at patuloy na ikaw, Lord God, ang siyang magbago ng aming pong mga buhay. At dalangin po namin, Lord God, patuloy, Lord, na ikaw ang siyang manguna sa gawain pong ito, Panginoon, as we celebrate your goodness and your faithfulness sa buhay ng bawat isa. Patuloy lamang kami, Lord God, na magdideklara, Panginoon, ng kadakilaan mo sa aming pong mga buhay. At patuloy, Lord God, kami po ay nagpapasalamat for this wonderful day, Lord God. We know and
We pray, Lord God, na Ikaw, Panginoong Diyos, ay may gagawing kamangha-mangha sa buhay ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, na kami ay sasamahan mo sa umaga pong ito at ang presensya mo, Lord God, at ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay lagi po naming mararanasan sa sandaling ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa aming pong awitan, sa aming pong pagpupuri, sa aming pong pagpapasalamat, sa aming pag-ibigay, at sa pag-aaral namin ng iyong salita. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang maluwalhati sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ibinibigay ang aming pong papuri, ang aming lakas, Lord God, at ang aming pong pagsamba ay inialay lamang po namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, sige po, tayo pong lahat ay sama-sama at patuloy na umawit at magpuri sa ating pong Panginoon, sapagkat walang ibang pakiramdam na tayo po ay makaranas ng langit kundi sa piling ng ating pong Panginoon. Kaya sa oras po na ito, tayo po ay sama-sama na umawit, magpuri, sapagkat wala tayong ibang kailangan sa ating pong mga buhay kundi ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dalagilain, wala na siyang maihambing. Ang awit ko ay iyong dinggin. Minsan pa ang kailangan ko, ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na siyang maihambing. Ang awit ko ay iyong dinggin. Langit ang ating nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Minsan pa, patuloy tayong umawi sa ating Panginoon. Ang kailangan ko, Lord God, ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na siyang maihambing. Ang awit ko ay iyong dinggin. Langit ang ating nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasam. Langit ang ating nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Panginoong Diyos, maraming salamat, Lord God, sa pag-ibig mo sa amin, Lord God. Patuloy na ang aming pong pakiramdam ay parang nasa langit, sapagkat Ikaw ang aming pong kasama, Ikaw ang aming pong kapiling, Panginoon. At sa oras po na ito, Lord God, wala kami ibang gagawin kundi ang patuloy na lumapit sa iyo, magpasalamat sa iyo, sumamba at umawit sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na siyang maihambing. Ang awit ko ay iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain,
sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Palapakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaga pong ito, Lord God. Maraming salamat sa mga salita mo, sa mga pangako mo, Panginoon, na ikaw, Lord God, ang nagbigay sa amin ng liwanag. Ikaw, Lord God, ang nagbigay sa amin ng kagalingan, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng kapayapaan. Kaya sa oras po na ito, Panginoon, patuloy na pakinggan mo ang aming pong mga awit para sa iyo. Hallelujah. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigay. Sa sakit at karamdaman, sa ating maususangkin ang kagalingan. Salita mo panghawakan ko, salita mo tapat at totoo, lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Pagkalito at kaduhan, sagot mo, Panginoon. Sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo'y kahirapan, yaman ko ay sa iyo nadapuan. Salita mo panghawakan ko, salita mo tapat at totoo, lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Minsan pa patuloy tayong umawi sa ating Panginoon. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigay. Sa sakit at karamdaman, sa lahat ay maususangkin ang kagalingan. Salita mo panghawakan ko, salita mo tapat at totoo, lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko, salita mo
lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Salita mo panghawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw, salita ng buhay. Panginoon, ikaw, nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Jesus, ikaw, Jesus, ikaw, salita ng buhay. Tanging ikaw, nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo, panghawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Puri ka, Panginoon. Nagkila ka, O Diyos. Panginoon Diyos, maraming salamat, Lord, sa mga salita mo na tapat at totoo. Salamat, Lord God, sa liwanag at pag-asa na binibigay mo sa amin pong mga buhay. Salamat, Lord God, dahil sa kabila ng aming pong kahirapan, Lord God, ikaw ang aming pong kayamanan. Sa kabila, Lord God, ng mga kaguluhan, sa iyo lamang po namin natagpuan ang kapayapaan, Panginoong Diyos. At sa kabila, Lord God, ng aming pong mga sakit at karamdaman, Lord God, sa latay mo, Panginoon, ang kagalingan ay lagi po naming nararanasan. Kaya sa oras po na ito, Panginoon, wala pong paglagyan ang aming pong papuri at pagpapasalamat dahil hindi kayang ilarawan ng salitang salamat, Panginoon, kung gaano kakabuti, kung gaano kakamangha-mangha, at kung gaano kakadakila, Lord God, sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Sa umaga pong ito, Lord God, patuloy lamang po namin ibinibigay sa iyo ang pinakamainam at pinakamataas na papuri at pagpapasalamat. Tayong lahat na nagmamahal sa ating pong Panginoong Diyos ay sumigaw ng malakas na
Amen! Yan, bago po tayong lahat ay magsupo, let's shout, Jesus reigns in 3, 2, 1. Jesus reigns! 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 Muli po isang magandang umaga. Tayo po lahat ay magkamaya. Patingin po natin ang bawat isa ng magandang umaga. And syempre, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga kananayan po natin. Amen. Ayan po, muli po isang maganda at mapagpalang umaga sa bawat isa. Welcome po muli sa ating pong gawain ngayong umaga pong ito. And in behalf of Love of Jesus Valenzuela family, we want to greet all the mothers around the world, in this church, in our online family, in this community, or kung saan po kayong mga tahanan na naroroon, kung kayo po ay mga nanay, mommy. Ayan, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At patuloy po namin in-honor ang inyong pong pagmamahal, sakripisyo, at pagkalinga sa inyong pong buong pamilya dahil walang makatutumbas sa pag-ibig katulad ng pagmamahal ng isang ina. Amen? At syempre, walang higit na makahihigit sa pag-ibig ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. At ngayong araw po na ito, bago po tayo tumako sa ating pong pagbibigay and then ating Word of God announcement po, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong gawain from Monday to Saturday, ang ating pong morning devotion. Twice a week, nagkakaroon po tayo ng evening devotion, 7:30 p.m. onwards or 8 p.m. onwards sa pangunguna po ni Tatay Louie Reyes. And every Wednesday po ang ating pong midweek night or midweek fellowship, 7 o'clock p.m. to 8 o'clock p.m. And every Sunday po ang ating Sunday worship celebration, 10 o'clock a.m. to 12 noon. At syempre po, kahapon po ay tapos na po yung ating pong feeding program sa mga bata at nagpapasalamat po tayo sa ating pong Panginoon dahil naging matagumpay at successful po yung ating pong feeding program at nakapagpakain po tayo ng 50 na mga bata kasama po ng ating pong Famba family sa values formation. Kaya palapakan po natin ang Panginoong Diyos sa matagumpay na ating pong feeding program. At syempre, ayan, mamaya po ang ating pong celebration doon sa wedding po ni Kuya Christian and Ate Eileen. At let's pray po for the success. Yan, magtagumpay po na kasalan para sa magkasintahan po na ikakasal po mamaya sa West Events Place sa RT. Ayan, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Ready na po ba ang lahat? Ayan. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong pagbibigay. Excited na po ba tayo na magkalaw sa ating pong Panginoon? Kung tayo po ay ready na, ilagay na po natin yun sa ating pong tayo sa opening basket at patuloy po natin itong ipanalangin sa panguna po ni Sister Jane. Yan, kung lahat po ay nakapagbigay na, saan po natin ang ating kamay? Yan, extend po natin ang ating kamay. Lord God, maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa araw na ito, Panginoon, na kayo po ang humingi po ng puso ng bawat isa na mag-abot ng kanilang tithe and offering, Panginoon Diyos. And we pray, Lord God, na kayo po, Panginoon, yung patuloy na magbigay ng punong-punong pagpapala, Panginoon Diyos, at umapaw, Lord God, kaya Lord God, yung magbigay sa kanila, sa bawat pamilya, Lord God, sa bawat kamay niya nag-abot, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Sa iyo lamang po namin binibigay ang tithe and offering na ito, Panginoon. At magamit ito sa iyong tahanan, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.
yan, ngayon po tayo po ay dadako na sa ating pong Word of God. Pero bago yan, ang ating pong theme for this month is all about waiting season sa Psalms 27 verse 14. Wait patiently for the Lord, be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Na tayo po ay patuloy na matyaga, na maghintay sa kasagutan sa ating pong mga panalangin. At last week po ay natapos na po tayo sa wait for the anointing of the Lord sa storya po ni David. Diba? Meron po tayong mga aral na natutunan mula po dito na meron pong time for preparation and then for the promotion. At tingnan po natin sa umaga pong ito kung ano po ang ating pong pag-uusapan. At tinatawagan po natin ang ating pong butiling pastor. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Pastor Nico. Hey, good morning po sa bawat isa. Good morning po. We would like to congratulate yung magiging mag-asawa na finally. No, si Christian and Aileen, palakpakan natin ng Lord. Mamaya na po ito. Magsisimula po ng alas 4. And ipanalangin daw po natin, nakausap ko lang po si Christian, ay meron pong 2 truck na naka-clamp. Hindi natin alam, baka nasira. Na nawa mamaya ay matanggal na po ito, no, para hindi maging traffic. At hindi po mahirapan yung mga bisita natin. Okay, pag-pray po natin mamaya. And lalo na po yung yung preparation po natin na wala pong maging aberya. Higit sa lahat, wala pong tututol. Baka may sumigaw ron. No? Kaya pag-pray natin, ayun yung pinaka-ano ron eh. No? Handa na lahat, tututol ako! Yun po yung isa sa natin. No? Na meron pong umeksena. Kaya dapat meron po tayong ron, no? Mga security guard. PSG, no? PSG. Yung Marshall po na hindi natin papasukin po yun. Okay, bago tayo magsimula, no, gusto rin nating batiin ang mga nanay. Pakisabi nga po sa mga mothers po nating naririto, sa mga nasa online, Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Sa mga kapitbahay po namin na mga nanay, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. No, at kay Joyce, Happy Mother's Day. At siya po ay isang dakilang nanay, no, na tandaan po natin ang the best nanay, walang iba kundi yung nanay po natin, yung sariling nanay. No, huwag po natin sabihin na mas magaling pa yung ibang nanay kaysa nanay ko. No, si nanay po ninyo, o si mama, si papa tuloy, si mami, ang inyo pong pinaka the best mom ever. Okay po. And binabati din po natin, no, na ang bawat isa, sino po sa atin gagraduate na po ng kinder, ng elementary, high school, o grade 12. Meron po ba? Jenny Lou, palakpakan natin ng Lord sa buhay po ni Jenny Lou. Gagraduate na po sa utang. Meron po ba? Malapit na. Konti na lang. And then, tayo po ay patuloy na mag-celebrate po. Kasama po nila. At patuloy na ang mga kabataan ay makatapos po talaga ng pag-aaral. Okay? Sige po, tayo pong lahat ay mikit at manalangin. Ano man yung topic ngayon po natin sa Panginoong Diyos ay patuloy tayong matuto sa mga ito. Tayo pong lahat ay mag-pray. Lord, maraming salamat po. Ngayon pa lamang, ano man po yung aming pong pag-uusapan po sa iyong salita, ay patuloy na magbigay po sa amin ito ng aral. Lord, yung topic po namin is napapanahon. At matagal na po namin hinihintay po ito. Marahil meron po sa amin, itong topic na ito ay talagang para sa kanila. Dahil meron silang pinagdadaanan. Pero ngayon, O Diyos, patuloy na empower mo pang bawat isa na yung mga anak na naman ang aming mapapakinggan. Ito po ay tumatak. Ito po ay tumimo. Ito po ay tumama sa aming mga puso. Nang sa ganon, lahat ng aming mapapakinggan ay paniniwalaan po namin. Maraming salamat po. Banal na Espiritu, ikaw ang siyang mangusap sa mga nasa church at nasa online po namin at mga team replay po namin. Sa makapangyarihang pangalan na Jesus, ang lahat ay sumigaw na malakas na Amen and Amen. Okay, pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan po natin Your healing is on the way. Sabihin nga po natin, Your healing is on the way. Your healing is on the way. Okay, sa mga nasa online, sabihin po natin, Your healing is on the way. Your healing is on the way. Yan. And then, sa 2 Kings chapter 5 verse 1 to 7, it's about the story of Naaman.
No? Sabi nga po natin Naaman. Yan po ay isa sa Gentile soldier na talagang grabe yung kanya pong pinagdaanan din po. E tignan po natin kung ano po yung mapupulot po natin dito. No? Pinagaling yung ketong o yung leprosy ni Naaman. Sa Syria ay meron pong isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma. Ngunit siya ay may sakit na ketong. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya noon. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na mayroong dalang 350 kilong pilak. Wow, ang dami. 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat. Mahal na hari, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman, humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. At nang mabalita nito ni Eliseo, ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntahin ninyo sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo. Kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses. Sabihin nga natin 7 beses. At magbalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa naman, sasalubungin niya ako, tatayo sa harap ko, tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh, at ikukumpas ang kanyang kamay sa tapat ng aking ketong, at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco, tulad ng Abana o Parpar, na mas malinis kaysa sa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipapagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin niyo yon? Gaano pa yung pag pinaghuhugas lang kayo para luminis? Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat. Wow! Tulad ng kutis ng bata. Palakpakan natin ang Lord! Amen! Dito pa lamang po, your healing is on the way. Pinilit siya ni Naaman, ngunit sinabi, saglit lang po tumalan ho tayo. Nagbalik sa dati ang kanyang balat na kutis bata. Si Naaman at ang kanyang kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito at pagdamutan ninyo itong aking nakayanan. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tatanggap ng kahit ano. Pinilit siya ni Naaman, ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Dahil dito, sinabi ni Naaman, kung ayaw ninyong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Kakargahan ko ng lupa ang aking 2 mola
At mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sino mang Diyos liban kay Yahweh. Palakpakan natin ang Lord. Amen? Sabihin nga po natin, your healing is on the way. Your healing is on the way. Sino po sa atin may sakit at karamdaman ngayon? Can we shout amen? May nararamdaman ka? Hindi lang yung sakit sa bulsa. Common na po yan. Talagang natural lang mo yan. Palagi naman. Ang ating pong objective tatlo. To know God as our Jehovah Rapha. Pag sinabing Jehovah Rapha, our great healer. Pangalawa, to know the two ways of how God heals the people. No, dalawang paraan paano pagalingin ang mga tao. Mamaya malalaman po niyan. And then pangatlo, to persistently, salamat ha. Nararamdaman mo yung aking lalamunan. To persistently waiting for our complete healing in all areas of our life. Sino po dito naghihintay, nagwo-wait talaga hanggang, Lord, maranasan ko yung kagalingan. Can you shout amen? Sa mga nasa online, can we type amen? No? Kung sino po yung nagnanais na talagang gumaling ako sa aking dinaramdam sa mga oras po na ito. And then, hindi lang po ito sa physical healing, kundi sa lahat ng area na meron po tayong mga pinagdadaanan. Emotionally, mentally, at sa financially, no? Na talagang Diyos ang mag-bless po sa atin. And then, sino sa atin nagkasakit na ng malala at ikaw ay gumaling ngayon? Can we shout amen sa lahat po ng may malalang sakit, pinagaling ng Diyos? Amen! Ako po, meron po akong sakit dati talagang akala ko katapusan ko na. No? Parang Dragon Ball. No, naninilaw ka dahil sa sakit at karamdaman mo. No, meron po ako dating hepatitis B. Yung hepatitis A, nakukuha po yan sa pagkain ng marumi. Pero mas malala po yung hepatitis B. No, at ito po ay walang lunas. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Way back January 11, 2011, kung di po ako nagkakamali, nagpa-check po ako about sa nararamdaman ko po na yun, o karamdaman po na yun. Nung nag-laboratory po tayo, ito po ay negative at tinanggal na po ng Panginoong Diyos po sa akin. Amen po! Pinagaling ng Panginoong Diyos. Ikaw rin pinagaling ng Lord. Yung meron kang appendicitis, talagang kukunin ka na ni Lord. Diba? Acid reflux or ikaw ay high blood, no? Talagang yung kalahati ng katawan mo ay namamahid na. Diba? Pero ngayon buhay ka pa rin at pinagaling ka ng Panginoong Diyos. Amen po! No? At maraming sakit at karamdaman, especially nung COVID-19. Sino po sa atin tinamaan po ng COVID-19 at pinagaling ng Lord? Pwede po ba pumalakpak sa Panginoong Diyos? Kasi kung hindi nangyari yun, ay kasama po tayo sa mga naging ashes. At ngayon ay tayo po ay nasa bahay na po, nasa altar o nasa sementeryo, nakalagay sa isang lalagyan. Pero maraming salamat. Buhay pa rin tayo. Dahil ang Diyos ang nagpagaling at nag-ingat po sa atin. Palakpakan na naman natin si Lord. Pangalawa, sino po sa atin may malalang sakit sa mga oras na ito at nagdurusa hanggang ngayon? Hindi naman lahat magaling. Tama? Meron po ngayon nagdaramdam sa kanyang sakit at karamdaman for 5 years o kaya bago lang. Nung iba po sa atin, dekada na po talaga eh. No? At talagang sila po ay nagtitiis in pain ngayon. Hindi makalakad, hindi makakita, hindi makarinig, at hindi makakilos sapagkat meron silang karamdaman. Anybody po? Yung pangatlo, sino po sa atin may malalang sakit? Ito malupit eh. Pinagaling ka na ng Panginoong Diyos, and after months or years, bumalik na naman yung sakit mo. At mas worse pa ito. Hello? So, pinagaling na ako tapos nagkasakit ako. Meron pong isang vlogger, hindi ko lang alam po ano po yung pinakatunay niyang pangalan. Pero ang kanyang, baka nakita niyo na po. Yung po ay may cancer, yung babae, yung Christian vlogger, yung nakapapanood ninyo. No? At gumaling na po siya. Humaba na uli yung buhok niya. Pero ngayon, nakita ko lang yung kanyang post, nasa hospital na naman siya. Hindi ko alam kung cancer uli yun or ano may sakit at karamdaman niya. Pero nagkasakit siya uli. And I would like to tell you, isa sa employee po ng Pompak, naalala niyo po si Sir Perdy, pinag-pray po natin sa cancer. At nagpatotoo pa nga naman, may video pa. And then praise God. And after months or years, bumalik ulit.
Di ba? Bakit nangyari, Lord? Bakit nangyari yun? Di ba anak mo naman siya? Ba't ganon? Di ba? And then, sabi nga, bakit sila nagsasuffer ngayon? Okay? It's either physically, katulad ng mga binanggit po natin, may sakit at karamdaman, or emotional sickness, na meron kang depression ngayon, tapos nawala, tapos bumalik. Pastor, bumabalik ba yung depression? Yes. Bumabalik po yun. And isa sa patotoo po natin doon, si Sir Jeff, o si Brother Jeff, wala yung depression, bumalik. But praise God, ngayon po, pinalaya na siya ng Panginoong Diyos. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Pero ngayon po, gusto kong sabihin sa inyo, hindi na natin ipapangalanan para protektahan din po natin siya. Hindi ko alam kung nanonood po siya ngayon. Sabi ko, Sir, manood ka. Suicidal na po siya. Gusto niya na magpakamatay. Dahil ang bigat-bigat ng pinagdadaanan. Pero pag tinignan mo, mataas yung posisyon sa company. Tapos, okay naman pag tinignan mo. Pero for how many weeks or months, she is suffering sa depression. At sabi niya, Pastor, pagka namatay ako, ikaw na mag-ano sa akin. Ikaw mag-preach. Sabi ko, di mangyayari yun, sir. Lalaban ka namin sa prayer. Sir, lalaban namin kayo sa prayer, sir. Napakamatay no. Yan po yung ginagawa ng depression. Emotional sickness. Mental sickness. And sa totoo lang, sinasabi natin, pera lang yan, hindi po. Financially, kapag ka-bankrupt ka, hindi mo alam saan makukuha. Ang sasabihin mo na lang, papakamatay na lang ako. Pag nagpakamatay ako, baka may makuha yung asawa ko, may mga gano'n, di ba? Sa trabaho, ang tawag doon, pag sa trabaho, pag namatay ka, ha? Oo, basta yung bayad sa'yo ng serbisyo mo, diba? 100,000, 200,000, 500,000, pera sila. Pero hindi solusyon ang pagpapakamatay. Amen po. At alam ko, sa mga may emotional sickness, mental sickness, your healing is on the way. Palakpakan natin ng Lord. Amen po. And why God allows sickness in every person? Bakit niya inaalaw po ito? No? Number one po, to expose and experience the power of God in us. No, na maipakita niya at maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos. No, sabi sa John chapter 9 verse 3, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil nagkasala siya o yung kanyang parents, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen? Kasi nga, kung walang magkakasakit, sino pagagalingin ni Lord? Ulit-ulitin ko po yun. Paano siya tatawaging healer kung lahat magaling? Amen po? And He allowed that for the purpose na makilala po siya ng buong mundo. Na siya po ang tagapagpagaling. Hindi po ang, generic ba yun? Ang tagapagpagaling ng Pilipinas. No? Si Jesus po. Amen po sa mga Pilipino. Amen? And why people get sick? Bakit ba nagkakasakit? Dalawang bagay. Baka nakalimutan nyo na po ito. Reminder lang po ito. He permitted it because we give in to temptations. Nag-give in tayo sa temptation eh. Di ba sabi ng Bible, 1 Corinthians 3:16-17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Amen? Sino may-ari ng ating katawan? Si Lord. Good steward lang tayo sa ating physical body. And God is disciplining us. This is the penalty of our sins na pilit nating pinababayaan ang ating pong sarili. Baka mamaya kung bakit kami sakit ngayon dahil sa kababayaan po natin. Tama? Alam niyo po ba kung bakit po na-aksidente po yung Esitex saka yung sa Naiya? Hindi naman dahil ginusto ni Lord yun. Kapabayaan ng tao. Nakatulog yata no? Kung nagpahinga yun, hindi mo makakatulog yun hindi natulog. Nadamay po yung 10 mga bata sa atin ng camp. Ano po sila? Adventist po sila yung
Namatay po yung mga bata saka yung babae, yung asawa. Pero nakakatuwa yung lalaki. No? Wala siyang galit doon sa driver. At ayaw niya ipasara yung yung bus sa company. At pinatawad niya po yung mga Amen? Tapos yung isa naman, hindi niya mapatawad, gusto niyang kasuhan. Hindi rin natin siya hindi natin siya masisisi. Biruin mo, kitang-kita niya. Yung huling salita ng kanyang anak, Daddy, aray. Tapos namatay. Mga kayo, baka kahit pastor ako, sabihin ko, ay! Di ba? Galito ka, ganyan ka, bakit mo? Kung si Isha niya, naku. Baka mawala pagiging pastor. Hindi naman ako magmumura, pero magwawala ako talaga ako. Kitang-kita mo yun. Di ba? Isa na lang kasi wala pa. Siya ba may kapatid? Wala. Meron. Ay, si Jesel yan. Si Jesel mawala pa, isa na lang siya. Di ba? Hindi mawala yan. Matagal buhay niyan. Hanggang ang buhay mo, 3,000 years old. Gusto ba yun, 3,000? Gumagapang ka na. No? Speaking of gapang, uso ngayon yung gapangan. Nakita ko sa puso talagang gumagapang literal, no? Tapos may bibigyan ng pera sa mga mga putante. No? Wag ko kayo kukuha ng pera, ha? Kasi sa totoo lang, meron po iba. Kukunin nga, pastor, iba naman buboto ko. Mali pa rin yun. No? Mali yun. Huwag mong kunin, tapos iboto mo yung nasa conviction mo. No? At manalangin mo tayo bago tayo bumoto. No? Lord, bigyan mo po ako ng hindi pasmadong kamay. Kasi pag pasmado ka, pag bibilog yun, not counted yun. Yung pinaka-importante rin, mabilugan mo ng ma-shades mo ng buo. Pagkalate, wala. Pag sobra ba, wala rin. Baka hindi rin. Kumagat. Minsan, hindi. Kaya dapat sakda po. Yun yung prayer po natin una. Hindi po ako maging pasmado. Okay? Ang lalim, no? Hindi, importante po yan eh. Kasi mamaya kahit boto ng boto, tapos, di ba, dapat mananalo. Ba't natalo? Eh, yung mga bumoto, lahat sila pasmado. Di ba? Pabalik tayo. Ba't na tayo mapunta sa butaan? Bukas sa puyot. Yun po yung una dahil penalty po yan sa po natin. Lalo na po sa may mga bisyo. Uulit-ulitin ko po. Kung kayo po hanggang ngayon may bisyo. Sobra sa kape. Hindi lang po sa alak. Sa kape, soft drinks, alak, sigarilyo, o mga todong pagpupuyat. Mahalaga po yung tulog. Masisira po yung katawan po natin. And then pangalawa, He permitted it to test our faith. No? Katulad po ni Job, wala siyang matuwid po siya, tapos inalaw na pinahintulutan ng Diyos na bigyan siya ng sakit at karamdaman through Satan. Ano sakit po niya? Sakit din sa balat. Tama? Pero pinagaling siya ng Panginoong Diyos. Amen? At siya po ay hindi nagreklamo, hindi nagalit sa Diyos. Sa totoo lang, maging honest po tayo. Sino po sa atin minsan nagtampo, nagtanong sa Panginoon, Lord, lingkod mo naman ako, sumusunod naman ako sa iyo. Lahat ginagawa ko. Nagtatights naman ako eh. Faithful ako sa pagtatights eh. Bakit ako nagkaroon ng ubo? Yung mga ganun, ng cancer. No? Yung pala, test of faith. Nung naalala ko lang si Pastora Apple, nung nagkasakit siya, bago siya talaga nag-full time sa ministry, nagkasakit siya, talagang nagiging violent na yung daliri niya. Si Pastor talaga, nagwala rin sa hospital nun eh. Naghahalit din siya eh. Alam niyo bakit? Hindi matrace kung anong sakit niya. Talaga hindi namin makita ko talaga. And we believe that God is testing their faith. Hindi makita yung sana may sakit. Ito yung sakit niya. Wala. Bilang pinag-pray ng tito ko, na pastor. Kasi ilang araw, gumaling. Grabe. Di ba? Testing of our faith. Hanggang kailan tayo maniniwala? Kapag may sakit ka na ba, isusumpa mo na ang Diyos? Tatalikod ka na ba sa Panginoong Diyos? Kapag dumadaan ka ba sa depression, kung sasabihin mo na lang, Lord, di na ako maniniwala sa iyo. Hindi ka totoo. Ang dami kong problema. Bigat na ako. Hindi mo ako tinutulungan. Hindi po. That is the lie of the enemy. At ang gusto ng Panginoong Diyos, maniwala ho tayo. May sakit ka man, kinakapos ka man, may pinagdadaanan kayo sa relasyon. Alam natin, ito ay testing lang. Alam ko, may gagawin ang Diyos. Our healing is on the way. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Amen? How does God heals a person? Dalawang bagay. Number 1 po, progressively. No? Unti-unti. Yung pangalawa is instantly. Sinabi mo, Lord, gumaling ako in Jesus' name. Biglang, mararamdaman mo na lang, ang gaang na ng pakiramdam mo. Hindi ka na nahihilo. Sa Bible, di ba? Nakita ho natin, instantly, pinagaling ng Diyos. Yung bulag, nakakita. Yung pilay, tumayo ka. Dali mo yung higaan mo at lumakad po. At naalala niyo po yung babae? Yung babae na inaagasan ng dugo? For 12 years. No, for 12 years. Ginawa niya na po lahat eh. No, sabi nga sa Mark 5:26, hirap na po siya sa sakit na yon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya na ubos na lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang pera, pero hindi siya gumaling. At ang masakit pa noon, naubos na lahat, lumala pa yung sakit. Kaya hindi pera ang solusyon para gumaling ho tayo. Ano po yung solusyon? Ito po, ang nangyari po sa kanya, in supernatural way, gumaling po siya. Ito yung sinabi niya kasi si Jesus, pinagkakaguluhan ng mga tao. Sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling na ako. Di crowded po yun. May sakit po siya. Ang ginawa niya, siguro gumapang. So talaga gapang no? Di ba? Siksikan yun. Tapos hawakan yung laylayan. Instantly, gumaling po siya. The bleeding stopped. Palakpakan naman si Lord. Sino po sa atin gusto mangyari po yun? Gusto mangyari po ba yung instant healing? Yes po. Di ba? Sa tao ang dali-dali ng instant coffee. Kay Lord pa kaya yung instant healing. Hello? Tama? Kaya, kung may sakit ka ngayon, pagkatapos ng gawain po natin, pwede kang pagalingin ng Diyos. Hindi depende sa Kanya. Healer nga siya eh. Depende po sa iyo. Depende po sa atin. Sa abot ng sa laki ng ating pananampalataya. Amen po? And then, supernatural way, instantly, we need great faith. And progressively, we need the medication. We need doctors, medicine, herbal medicines. Amen? Mahalaga po yan. Huwag po tayong maniwala, mayroon pong isang religion o samahan. Hindi na sila napapagamot. By faith lang. No? Kahit may cancer, by faith. Which is hindi ganun yung ating doktrina at pananampalataya. Okay? Because God gave us a gift of medicine and doctors para gumaling mo tayo. Tama? Kasi kung hindi po, wag na magpatuloy sa pag-aaral si Jessica. Hindi na pala kailangan ng di ba? Pero salamat, kailangan ng doktor. May kita yung mga doktor at nurses, ang lalaki pa. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Amen? Kaya sabi ko, isya, mag-doktor ka. No? Pwede ba yun? Doktor sa hayop, sa tao, sa... No? Wag lang yung doktor yung gumagawa ng yung dadaya ng doktor ng resibo. No? Yung mga politician po dyan, magawa yung gagawin yan. Okay. And then, ito na po. Ito na tayo sa points po natin. Who is Naaman? Sabihin nga po natin, Naaman. Kala ko, ano ba to? Babae ba to? Lalaki? Lalaki po siya. A commander of the army of King Aram. No, siya po ay commander-in-chief. No, siya po ay mataas ang kanyang posisyon. No? Sa isang Gentile nation, doon po sa Syria na tinatawag, a passionate leader, a powerful leader, no? A protector to their nation. Yung tatlong bagay na yan, talagang taglay po niya. Ibig sabihin, magaling po siya. Ito yung magaling na army, pero may sakit. Magaling, pero may sakit. No? Talagang sa totoo lang, walang perfectong tao no? Kahit yung pogi, may yun may weakness po yun Katulad ko. Joke lang. Ayun yung weakness ko, sinungaling. No? Hello? Kahit maganda ka, may weakness po lahat. Kahit matalino ka, may weakness Tama? Merong ibibigay si Lord na testing sa atin pagsubok.
Parang gusto niya talaga magtiwala tayo sa Panginoong Diyos eh. Kasi nga, pagka magaling ka na, malaking ulo eh, nagiging prideful. Tama ba? Kaya si Paul, inalaw yung yung thorn in the flesh. Kasi sabi ng mga scholar, pwedeng sakit at karamdaman, physically, pwedeng iba rin, yung mga pinagdadaanan niya, no? Kaya meron siyang mga sufferings. Pero sa lahat ng yun, sabi ng Bible, sabi ni Paul, His grace is sufficient for me. And to each and every one of us, yung habag at biyaya ng Diyos at yung kapangyarihan ng Diyos ay sapat po sa buhay po natin. No, he is a courageous soldier. Magiting na sundalo. No? Ibig sabihin ay matapat, maaasahan at matapang. Ganun ho talaga siya. No? And he is a channel of blessings. God used him to experience victory in every battle in their nation. No, mag-isip kayo parang Bato de la Rosa o yung PNP jeep natin ngayon. Yun po yung nila ngayon eh. No? Na nagtatagumpay sila. Na nasusukpo nila yung mga kriminal. Sa totoo lang. si Tanggol dati si ano pangalan sa probinsyano? Si Cardo, ngayon si Tanggol. Ano kayo susunod diyan? Ano? Tanggal. No? Tanggalin na yung corruption, no? At tatanggalin na yung sakit at karamdaman po sa atin. Alam niyo po ang corruption, sakit po yan sa gobyerno po natin. Pero si Lord po magpapagaling po diyan. Amen? Amen po. Vico Soto for president. Praise God. Pag-pray natin, malay natin, di ba? Unti-unti lang. Promotion is on the way. Yeah. Alam niyo kung ano lang ako, matalino ako sa batas, tatakbo po ako eh. From pastor to presidente. So hindi tayo matalino, hindi tayo yung nga lang, hindi mo makabisado yung Bible verse sa ilang verse eh. Yung pakayang batas na napakarami. No, nabilib ako sa mga lawyer eh. Ayon sa RA, ano ba yung RA? Republic Act, meron pa isa eh, Penal Code. Di ba? Tabla-bla, ang dami. Kayo na lang, kayo po dyan. Yan pa yung weakness ko. Pogi lang talaga ako. May channel of blessing. Tayo po ba yung nagiging channel of blessings? O na channel of burdens, no? Pabigat sa pamilya. Wala namang pabigat dito, no? Wala naman pong wala naman. Lahat po tayo ay pababa ang timbang. Walang pabigat. Okay? Naaman were blessed and he became blessing to their king and nation. Sana po yung pagboto po natin ay maging pagpapala sa atin. No? Husayin po natin sa pagboto. Ako sa totoo lang, hindi lahat talaga iboboto ko. Yung 12, pipili lang ako talagang kung ano yung inaano sa akin. No? Pero nung tayo tumatakbo sa gusto ko lang pong bilang isang pastor, siya po ay attorney na doktor na pastor na lingkod ng Panginoong Diyos. No? I-message ko na lang po sa inyo. Nakalimutan ko yung pangalan. Ayun, Joey yata, Joey. Hanapin nyo na lang po si Joey. Doktor ni tawag sa kanya. Hindi siya sikat, hindi siya kilala, pero boboto po natin siya. Because he is a man of God. Okay? And then sabi nga, ang pangalang Naaman, alam niyo ba ibig sabihin ng Naaman? Delightful. No? Masayang, sabihin, enjoyable, very pleasant, attractive. Masayang kasama, sobrang kaaya-aya at ma-impluwensya. At nawa, tayo po maging ganon. Maging Naaman tayo. No? Masayang kasama. Sarap na, no? Meron ba kayo nakasama, bad trip kasama? Yeah. Sobrang kaaya-aya. Pag tinignan mo, very pleasant. Presentable, di ba? Mamaya, yung bawat sa puso atin, very presentable sa kasal. Wala pong mag-short puron sa kasando, no? Presentable tayo. At ma-impluwensya sa tama. No? And then, let's go deeper to our main points. Are we ready? Number 1 po, tatlong po ito? Tatlong D. 3D. Sabihin natin 3D. The dangerous condition of Naaman. 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 Masyado akong spiritual. Naaman. No, nagagaya ko kay siya. Naaman. Slang. No? The dangerous condition. Ano po yun? Dalawang bagay. Physically and spiritually. Sabi rito, he has leprosy. No? Meron siyang physical sickness. Title pa lang po, di ba? Kanina, pinagaling sa ketong. Alam niyo po yung leprosy,
is a type of chronic infectious disease caused mainly a type of bacteria called Mycobacterium leprae. This disease affects the skin, yung balat. May picture tayo dyan na ano ba? Pakilagay nga. Ayan po. Ayan example. Sa buong ano po yan? Hanggang sa paa, hanggang sa mukha. Gusto nyo? Diba? Tigyawat nga lang sa ilong, sa mukha. Pastor, ayoko na. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko lang ano. Diba? Magpa-bikibelo. Diba? Derma. Ito ba kaya? Mahirap po yan. At sa panahon po nila, wala pong ano po yan. Wala po. Pero ngayon, dahil high-tech na, meron po. Meron ng lunas. Pero dati sa panahon po nila, wala. Malalang sakit. Kumbaga parang cancer. At kung bakit po ito kumakalat, parang COVID. Yung sa ano ng laway. Pagka ikaw ay nalangap mo yon, magkakaroon kayo rin. Ano po? And then kaya sila po ay nilalayuan ng mga tao. And then sa kanilang panahon, malala ang sakit na ito at walang lunas. At ayon sa ceremonial law in the Old Testament, kapag may sakit ka ng any kind, ituturing ka na unclean at hindi ka pwedeng lapitan, hawakan ng ibang tao. No, anong tawag dito? Quarantine. At ito po ay, yung quarantine po natin ginawa po sa Bible, yung 14 days. Ano po? Pag 7 days, may sakit ka pa rin, 7 days ulit. After 7 days, pag tinignan ka, malinis ka na, okay na. No? Talagang kusa siyang gumagaling. Pero kusa rin siyang bumabalik, no? Pag ikaw uli ay nahawa. And in Leviticus 13, we can read that law. Talagang siniseparate po sila sa family. At kapag hindi ka gumaling, separate ka sa community. No? You are isolated talaga. However, if there were changes for the worse, sabi nga, a person was forced to live outside in a city or community. Talagang papaalisin ka sa ano? No? At ito pa yung masakit nga. Kapag meron kang ketong, sisigo ka. May ketong ako, may ketong ako, may ketong ako. Gusto niyo yun? Di ba? Sa panahon natin, may COVID ako, may COVID ako. Pag narinig nila yun, naku. Malis ka rito. Di ba? Ganun po. Kasi nga para hindi talaga maawa yung ibang, hindi sila lapitan. Nakakaawa talaga. And sabi nga, this was designed to keep others from touching the infected person and contracting the same skin disease. Ano ang epekto kapag tayo po ay nagkasakit? We are being isolated. Mag-isa ka lang talaga. Yung mga kausap po nating na-quarantine sa hospital, ang hirap. Yun po yung pumatay sa karamihan, yung depression. Wala kang kasama, tapos, kasi pamilya, bawal kami magkita, 14 days ako. Wala na. Bumigay na. Lalo na po yung mga may edad na. Yung pastor na nakakilala ho natin. Yung asawa niya, na pastora, may sakit. Inalagaan niya lang sa ospital. Siya yung tinamaan ng COVID na matay. Yung asawa niyang may sakit, yung kukunin na ni Lord, buhay hanggang ngayon. Ano may isipin niya, di ba? Ito naman, pangalawa, kung may sakit ka, ituturing ng mga tao sa panahon po nila na ikaw ay makasalanan o nakagawa ng kasalanan. There is a spirit of condemnation. Pero tandaan po natin, hindi porkit may sakit o nagkasakit, ay makasalanan na. Maraming iba po sa atin, nahawa lang dahil sa kapabayan ng iba. Di ba? Yung meron tao na ubo ng ubo, pag umubo, talsik lahat pati postiso Di ba? Di ba dapat nagaganon ka, okay, may mask ka. Di ba? Tapos nagkaubuan na lahat. No? Nagtahulan na lahat. Di naman tayo aso. Di ba? Kapabayaan ng iba. No? Kaya hindi pwedeng isisi palagi na may sakit ka, makasalanan. Tama? Kaya hindi porkit may sakit ako, may kasalanan po. Joke. Hindi porkit may sakit si Galto, may kasalanan po. Ay, may kasalanan niya, no? May cancer, hindi po. Huwag po natin i-connect doon. O i-condemn sila. Patuloy lang tayo magmahal. Okay? And then, pangalawa, hindi lang siya physically. He is an idolater. Spiritually speaking, siya po ay may sakit sa kanyang puso. Spiritual. Ano po siya? Idolaters. Ano po yun? Ang dami niyang idol. Ang dami niyang sinasamba.
In verse 17b, pinakita naman po ron, di ba? Nasabi niya, simula ngayon, di na ako sasamba sa ibang Diyos. Kay Yahweh na lang. He is a good soldier, but in his heart, there are something wrong. No? Mag-isa buhay po natin, mabuti akong ama, mabuti akong nanay, mabuti akong kabataan, o Kristiyano, we can say that, but deep inside in our hearts, meron tayong mga God sa buhay po natin. Literally speaking, meron silang idols, like Hinduism. Alam niyo po ba ang Hinduism? Ang paniniwala po nila, ang dami po nilang Diyos. Diyos ng araw, may mga malilit na tao image, may hayop pa, may sumasamba sa araw, may sumasamba sa tindahan, kasi nagdadala ng prosperity. Di ba? Kasi nagdadala, lahat. Dan parang ganoon sinaaman, ang dami niyang Diyos. Pero tinanggal niya. Pero marahil, meron tayong ibang uri ng pagiging idolaters. No? Yung loving money and position than God, or power. Hello? At dito po struggle po yung mga politicians. Sa totoo lang, ito yung great temptations po sa politics. Kasi ang laki ng sahod po talaga, unang-una, ang laki ng sahod. At ang laki ng percent na tinatawag po, makukuha po nila sa mga projects. And meron pong mga ibang mga bagay. No? No, lalo na po yung, ano matawag doon? Pork barrel. Grabe. Milyones yung kanilang. Di ba? Yun po yung nagiging ano nila. Kaya talagang gusto nilang manalo eh. Meron pa isang senador na nagpapalit pa ng pangalan para makita lang sa unahan yung kanyang pangalan. Dapat sa dulo siya eh. Hindi ko na babanggitin ko sino yun. Kilala niyo po yun. No? Pansinin niyo po. Ayutan niyo. Uy, dapat nandito yun. O bago sa birth certificate. Matalino. And tignan natin kung ano po yung talagang motibo po nila. Bakit iniiba pa? No? Sana po ay tama naman. Okay? Loving material possession than God. Loving your career than God. Tandaan po natin yan ha. Loving your hobby than God. Social media, mobile games, etc. Loving the ministry than God. Loving the family than God. Loving one person than God. Yung jowa mo, pinakamahal mo, kaysa kay Lord. O best friend mo, etc. Loving yourself than God, lalo na. No? Mas mahal mo yung sarili mo kaysa sa Diyos. Kasi ikaw na nasusunod, ano yun? Idolatry po yun. Ang tanong, are you sick today? Physically, yes or no? Sagutin niyo po sa puso po ninyo. Sa comment section, magsulat po kayo dyan. Pero spiritually speaking, are we sick? Kasi dito, di mo makikita rin na okay siya eh. Magaling eh. Mahusay. Nasundalo eh. Okay, maano siya sa asawa niya, mabuti. Pero meron pala siyang idols. Kaya sabi nga sa kanta, no, Lord, alisin mo po yung mga idols sa puso. Give us clean hands and pure heart. And sabi nga, are you sick today? God has a promise. May pangako ang Diyos. Ano po yun? Siya magpapagaling po sa atin. Physically, spiritually, emotionally, mentally. And then sabi nga po, Isaiah 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Amen po. Sa mga latay ni Jesus, tayo po ay gumaling. Paniwalaan po natin po ito. Amen? No? Na dahil sa sakripisyo na kanyang natanggap, tayo po ang umani ng isang pagpapala ng kagalingan. And spiritually speaking, sabi po sa Mark 2:17, narinig ito ni Jesus, kaya't siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Amen? All of us has a spiritual cancer. Ano po yun? Ang pinakasakit po natin, yung kasalanan. Pero maraming salamat. Pinagaling tayo doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Pinalaya tayo. At ngayon po, tayo po ay anak ng Diyos at hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. At pinatawad ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan po natin. Because Jesus paid the price to heal our broken life because of sin. Palakpakan natin ang Lord. Yung malakas po na palakpak sa Panginoong Diyos. Sabihin nga natin, thank you Lord for healing. Thank you Lord for healing.
Ang karamdaman at kasalanan ay binayaran niyang lahat upang tayo ay maligtas at gumaling. Amen? 1 Peter 2:24-25, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa mga kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang sugat, kayo'y pinagaling sapagkat kayo, tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanunumbalik na upang sumunod sa pastol at pangalaga ng iyong kaluluwa, which is our Lord Jesus Christ. We need God, we need Jesus we need Jesus, our great healer. And remember this, sa lahat ng may pinagdadaanan, your healing is on the way. Amen? Let us all pray by faith, it will come to pass. The dangerous condition of Naaman. Pangalawa, the divine connection for the healing of Naaman. Meron pong tinatawag na divine connection. May mga tao sa paligid mo na sinisend ng Panginoong Diyos para maranasan po natin yung great healing na ito, or restoration, or deliverance, or blessing po na ito. Sa verse 2-9, may ilalapit ang Diyos sa tamang tao para ilapit ka sa tunay na manggagamot. Tamang tao, sino po yun? Sino po yung tamang tao? Eh, syempre, si Prophet Elijah, and then yung babae. Tama po? No? At yung tunay na manggagamot si Jesus. Pero nung maling paniniwala yung mga Pilipino, ano po yun? Naniniwala sa faith healer. At ang paniniwala nila, yung mismong tao nagpapagaling. Hindi na si Jesus, hindi na si God. Iba naman po nagpapagamot sa albularyo. Di ba? Yung lalawayan sa lagyan ng dahon, tapos gagaling. Kunyari pa, may operasyon. Nakita niyo yung sa faith healer, may operasyon pa. Kunyari, bibiyakan. Tapos may makukuhang kulay itim. May dugas pala. Dinadaya lang nila, kunwari. Nilalagyan lang ng bulak, tapos nilalagyan ng betadine. May nakuha kami sa iyo, ito. Magaling ka na. Ikaw naman, syempre, isipan, magaling na ako. Pero deep inside, physically, may sakit ka pa rin. Hindi naman ng tao nagpapagaling, kundi si God. Hindi mo kailangan ng tawas para gumaling ka. Alam ko sa kilikili lang yun. Para mawala yung bad bacteria. Pero yung katawas ka, para sino ba nang ulam sa akin, etc. Hindi na, lapit lang tayo kay Jesus at aalisin ng Lord lahat ng mga sakit at karamdaman po natin. Amen? And the wife of Naaman listened to the advice of the Israelite servant. Naaman heard the advice of Israelite servant, and Naaman talked to their king, and he told the advice of the Israelite servant. Saan nagsimula? Sa isang dalaga na Israelita na nagsasabi, may propeta na nasa Israel na pwedeng magpagaling sa iyo. Sino-sino yung tamang tao? Kanina nga, yung babae, yung hari, yung kanyang asawa, and most especially si Prophet Elijah. Ginamit ng Diyos para maging daluyan lamang ng kagalingan ni Naaman. Amen? Ibig sabihin po, kahit ang pinakasimpleng tao o mababang tao ay kayang gamitin ng Diyos para sa iyong kagalingan. Sino yung mababang tao ron? Yung dalaga. Ano po trabaho niya? Servant. Kasambahay. Alipin. Ginamit yung hari, mataas na tao. Tama? And then pangalawa, kahit ang pinakamakapangyarihang tao ay kayang gamitin ng Diyos para maging daan sa iyong kagalingan. Yung hari nga po. Ang mga lingkod ng Diyos ay ginamit niya para maging daluyan ng kagalingan. Yung mga pastor, bishops, and our leaders, God can use each and every one of us para po tayo ay gumaling. Amen? At hindi nyo na kailangan po ng pastor para maranasan po yung kagalingan. Ikaw mismo, you can lay hands sa may sakit at karamdaman at sabihin mo, kapatid, anak, magulang, kapitbahay, kaibigan, sa pangalan ni Jesus, you will be healed today in Jesus' name. Palakpakan natin ng Lord. Hindi, takot tayo. Baka mamay pag-pray ko, hindi gumaling. Hindi gumaling eh. Hello? Baka hindi gumaling. Baka lalo pang lumala yung sakit eh. Tandaan po natin, ulitin ko po, hindi natin trabaho, is either gumaling sila o hindi. Kasi iba takot eh. Pag-pray, ay hindi gumaling, namatay, ayoko na mag-pray. Hindi naman yata healing ministry to, killing ministry.
Ayoko na mag-pray. Lahat ng pinag-pray ko, namamatay. Huwag ko kayo matakot. Kung namatay siya, yun yung kalooban ng Panginoong Diyos. Basta pinag-pray mo. Di ba? Lord, gumaling po siya, pero let your will be done. Kung ano po mangyayari. Amen? Kaya huwag ko tayo matakot. And huwag nyo rin kalimutan na ipanalangin yung sarili po ninyo. No? Baka mamaya, layhan tayo na lang sa iba. Layhan, sure rin ako ginagawa ko po. Lord, yung lalamunan ko, Lord, magpipreach po ako. Hindi na po ako makapagsalita ng tuwid. Pagalingin mo po ako, Panginoon. No? Pag-pray po natin. And I hope and I pray na sa tamang tao ho tayo. Tiyak, ilalaban ka nila at ipagdarasal at gagawin ng lahat para gumaling ka lang. Amen? Remember this. Again, your healing is on the way. Palakpakan natin ang ating pong Panginoong Diyos. Amen? And listen to the advice of others, lalo na po sa ikabubuti po natin. Hindi sila pakialamero, mahal ka lang nila. Kasi may mga tao, napakilaman na yun, katawan ko okay lang. Yung health ko, yung ganito, yung tsura ng katawan ko, yung health ko, makinig lang ho tayo. Kasi kung di nakinig si Naaman, hindi siya gagaling ho talaga. And then, kung kailangan magpaki-check up, ito, application na ho tayo, go! Pa-check up po, huwag yung titiisin yung sakit. Alam mo yung hilong-hilo ka na, hindi ako magpa-check up. Hindi, kaya ko to. Namamanhid na yung hindi lang kalahati, 3/4 na namamanhid. Hindi, kaya ko to. Alam nyo na, nakikita ko sa mga daan, yung mga riders, bumubulag ka, namamatay na lang. Baka mamaya tinitiis lang yung naramdaman nila. At ito pa, wisdom. Kahit wala ka nararamdaman, kahit yearly, no? Kung may budget, paano tayo check up? Kasi pag sinabi na, wala naman ako nararamdaman. Pero minsan, kahit wala tayong nararamdaman, biglang, nangyari ba yun? Biglang, ang lakas nito yun. Ba't namatay ito? Yung kapitbahay, bata, ba't na nangyari? Yung pala may problema na sa loob sa katawan. Kasi sobrang sipag, siguro. Walang pahinga. Di ba? Yung mga katrabaho, Monday to Sunday. Kaya mag-ingat po tayo. Kailangan magpa-therapy. Si Ma'am Gemma. Siya po yung stroke. Magpapa-therapy hanggang ngayon. Kailangan po ng medication. Kailangan ng operation. Meron ako isang pastor na kakilala. Talagang kailangan niya ng operation. Kapag hindi naman siya cancerous, pero lumalaki yung bukol ba sa brain niya. Pag di na-operahan, dead ball. Kaya kailangan nila ng hindi porkit pastor, in Jesus name, operasyon. No? At kapag di na nakuha sa operasyon, yun yung supernatural way. Pag-pray natin, si Lord na bahala. Pero hanggat maaari, manampalataya tayo na may action. Amen? Remember that faith without action is dead. Again, do all the natural way of healing. If not, your last resort in Jesus Christ is to trust Him because your healing is on the way. Palakpakan natin ulit si Lord. Amen? And then, the dangerous condition of Naaman, the divine connection for the healing of Naaman, and then lastly, the discomfort or discouraging command of God to Naaman. Di ba pagka may sakit ka, punta ka sa doktor, tama, minom ka ng ganito, opera ka, di ba? Okay, herbal medicine. Ano utos niya? Sa verse 10, pinapasabi ni Yahweh, sabi ni Elijah, pinapasabi ni Yahweh, ni God, lumublob ka sa ilog Jordan ng 7 beses. Gagaling ka. Pasinin nyo, sino matino? Ano ko gagaling dito, lulublob? Sa balat? Tapos take note yung ilog Jordan, marumi. Parang ilog Pasig. Talagang, makita mo ang dumi, may mga basura. Kaya sabi niya, pwede bang dito na lang, dito? Pwede naman sa ilog na to, bakit dito? Diba? Mamaya, may tanong po ako yan, bakit pinagawa yun? Mamaya, ito po yung big revelation po natin. Handa na ba kayo? Ito yung pinaka-gustong part no? At sabi siguro ni sabi niya, bakit parang may mali doon sa command ni Elijah? And then nangyari, Naaman got mad to Prophet Elijah. He didn't expect that kind of instruction for his healing.
Ang alam ko, di ba? Malilay hands in Jesus' name, in the name of God, gagaling ka na. Tapos magaling na. Tama? Lay hands ang gusto niya and instant healing. And we want that. Pero sabi ko nga sa inyo, dalawang bagay, hindi puro instant, meron progressive. Meron pa nga, sobrang tagal. Tama po ba? Katulad sa Bible, for 34 years, yung isang lumpo. Doon sa Book of Acts, 34 years yung lumpo. Pero after 34 years, doon pa lang nakalakad eh. Diba? But your healing is on the way. Palakpakan natin ang Lord. Ang resulta lang, gagaling ka, hintay ka lang. At gagaling ka, sumunod ka lang sa instruction ni Lord. Talaga ba? Maglulublob ako sa sa ilog na marumi. And nagalit po siya. Di ba? Take note of this. Kaya tayo nagagalit, gusto natin kasi ng instant healing. Ang tagal-tagal natin nagtiis sa sakit. Bakit wala pa rin yung sagot hanggang ngayon? Amen. Sino po sa atin, naiinis ka na, nagagalit ka na, Lord, bakit naman ang tagal ng healing sa katawan ko, ng healing sa bulsa ko, ng healing sa emosyon ko. At sa share po natin, kung nakikinig po kayo, o kung i-replay nyo po ito, ba't ang tagal? For how many months na akong struggle? There's a dark clouds na bumabalot sa akin at bumubulong sa akin na magpakamatay na. No, huwag tayo magalit sa Diyos. Hindi gusto ng Panginoong Diyos yan. At hindi galing sa Diyos yung depression. Hello! Ito po ay galing sa kaaway. And paalala po, baka tayo rin po ang pumili. Bakit tayo na-depress? Hindi po natin na ipanalangin sa Diyos or isinarili po natin. Tinago natin sa mga tao. Sasabog po tayo. Kaya kapag meron po kayong nararamdamang depression, let's talk to one person. Sir, di ko na kaya. Pastor, sister, di ko na kaya. Miyak po kayo. May kayo ng prayer. Huwag yung sarilinin po. Yung lahat ang nagbigti, nagpakamatay, uminom ng panil sa silver, wala na silang makausap. And after that, wala na akong makausap, wala nagmamahal sa akin, wala umintindi sa akin, nagsabi na ako sa ganito, first, tapusan ko na. Yun, tumalon. Tumalon sa, sa stage, boy. Tumalon sa building. Wala tayong No? Pero, maraming salamat. May napapanood ako mga video, natatalon sa tulay, tapos may mga taong humihinto, sinasagip po nila. At alam ko, kung ikaw yung gusto mo nang magpakamatay, sasagipin ka ng Diyos. May taong gagawin ng Diyos na sinasabi, huwag kang magpapakamatay. Mahal ka kasi sa Diyos at mahal ka ng ating pong Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Alam niyo, si Brother Jeff, yung kaibigan po natin sa online, wala na po siya ngayon, pero ngayon, grabe talaga. Yung testimony po niya. So, totoo lang, naranasan ko po yung anxiety attack. 3 days yata. Hirap na ako eh. 3 days pa lang yun ha. Paano kaya yung months? Kayo po, naranasan niyo anxiety attack na matagal. Sa mga nanay natin, lalo na sa mga tatay. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, walang gana. Sa gano'n ka lang. Ano nangyari? Hirap. Ang prayer ko palagi, Lord, dalsin niyo po ito. Bigat. Si Lord nagtatanggal at nagpapagaling po sa atin. Amen? Sabi rito, kung bakit po tayo dumadaan sa mga mabibigat na pinagdadaanan po natin, karamdaman, unang-una nga, baka dinidisiplina na tayo ng Panginoon Diyos. Pangalawa, dinitest yung faith natin. Baka, kasi ayaw mong maniwala sa power niya, baka ayaw mong sumunod sa pinapagawa niya sa'yo. Kaya hanggang ngayon, we experience sickness. Amen? Kasi kahit anong dasal po natin, pero meron tayong unbelief, ayaw natin maniwala sa Panginoong Diyos, God cannot answer the prayer. Kasi sabi ni Lord, have faith. Diba? Believe and you will receive. Gusto natin, receive. Ayaw nating mag-believe.
Baka tayong adlang sa kagalingan natin. Hindi siya talaga. Kaya isurrender natin lahat sa Kanya. Letter B, Naaman complained and suggested to go to the other river to wash and get cleansed. Ano ibig sabihin? Lord, pwede bang dito na lang? Ano ibig sabihin? Minsan mas magaling pa tayo sa Diyos eh. Di ba? Pwedeng, Lord, hindi na ako opera, Lord. O hindi na ako inom ng gamot. Pwedeng tiis-tiis na lang ako. Wala kaming budget eh. Ito yung lagi kong napapahinga ko rin. Tama nga naman. Pag sa mamahaling laptop, iPad, iPhone, gagastos ka ng 30,000, 40,000, 50,000, 100,000, pero magpapacheck ka pa ng 1,000. Ayaw ka, pastor. Sayang pera. Nagagets natin? Di ba? Nabubulag tayo sa material things eh. Ito, material lang ito. Wala naman itong buhay eh. Pero yung ating katawan, tiis lang ako, pastor. Tiis lang. Bibiling ko na lang yan na magarang sapatos o bag. O bibili ako ng motor. Kahit anong gara ng bag mo, motor mo, kung may sakit ka at kukunin tayo ni Lord, sayang ang motor. Di ba? Baka yung helmet mo ilagay na lang sa altar kasi nga kinuha ka na ni Lord. Kasi nga may sakit tayo at pinabayaan natin ating mga sarili. Okay? Remember that God is wiser than us. The pastor is wiser sa bawat po sa atin. Kaya kung ano yung payo po namin, pakinggan nyo lang po. The doctor is wiser than us. Minsan magaling pa tayo sa doktor eh. Dok, pwede bang di ba sabi nyo 7 times? Pwede bang 3 times na lang, Dok? Kasi wala kaming budget. Okay, ibang gamot na lang. Kasi mahal masyado ito. Pwede bang pwede bang medical na lang, biogesic na lang po. Ito, mura-mura lang. Kung ano yung sinabi, kasi pinag-aralan nila yan. Di ba? Di ba? The parents are wiser than us. Tandaan nyo, kung ano yung payo ng mga magulang ninyo, sundin ninyo, mga kabataan. Amen? Amen ba? Aiden ba pangalan niya? Aden. Sumunod sa payo ng magulang ng kuya. Our boss is wiser than us sa mga nagtatrabaho. Yung boss po ninyo mas maalam po sa atin. Submit to them. Take their advice and trust the result to our God who heals and restores not only your health but also relationship, finances, amen? Our mental health condition, and most of all, God will heal this nation. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Saan naman korupsyon, kahirapan, at pagsamba sa maling Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? Ito na po yung tanong ulit. Bakit sa maruming ilog pinalubog ng paulit-ulit? Naintindihan mo po isang beses lang, okay na. Isa lang, healing na kagad. Hindi. May proseso, maghintay ka 7 beses. Paano kung ika-6 na beses lang siya lumubog, gagaling siya? Hindi. Ang command, 7 beses. Di ba? Para gumaling. Tanong, bakit sa maruming ilog? Bakit yan ang inutos ng Diyos? Ito na po. Kapit na kayo Para malaman ng lahat na si God lang talaga nagpapagaling. Hindi kung sino man o anuman. Hindi tao, hindi gamot or herbal medicine ang nagpapagaling. Hindi ang nature o lugar, kundi si Lord talaga ang source ng healing. Amen? Amen po. Kasi pag lumublob ka may sakit ka sa balat, magkakasakit ka lalo eh. Tama? Pinatunayan lang ng Diyos kahit maruming tubig, kaya kitang pagalingin. Sumunod ka lang sa akin. Palakpakan natin ang Lord. Amen? Naintindihan natin? Ngayon, galing mo Lord Kasi hindi yun yung natural way. Ang natural way, linisin mo yung sugat, papetad di ba? Uminom ka ng gamot. And, I repeat this, matatapos ako tayo. Trust God 100% because your healing is on the way. Huwag ka lang susuko na maniwala sa Panginoon at sumunod sa Diyos. And one of the take-away lessons from the story of Naaman is that, ito na ba yung conclusion po natin? God meets us where we are. No matter how weak or misguided our faith, He is looking for that one step that shows Him that we believe in His existence and His power. The rest, God will deal with over time.
Amen? Si Lord may concern po sa lahat ng tao. And take note hindi po siya Hudyo. He is Gentile, a Syrian soldier. Ano ibig sabihin? Mahal ng Diyos ang lahat. Ano man lahi po natin. Kristiyano man tayo o hindi, pwede tayong pagaling ng Diyos. Actually, nasa maling pagsamba pa nga siya eh. Pero dahil naniwala siya doon sumunod siya doon sa pinapagawa ng propeta, sa tunay na Diyos, gumaling po siya. Kaya ang nangyari ang resulta, hindi na ako maniniwala sa ibang Diyos. Alam ko ang pinaka-great healer, si Jesus, si God. Amen? And remember, sabi nga, God will reveal His glory to us in terms of healing, blessings, and transformation. Remember that God heals instantly, progressively. Just wait upon the Lord. Your complete healing is on the way. In Jesus' name, amen and amen. Exodus 15:26, if you will diligently listen to the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes and heed His commandments, sundin and keep all His statutes, I will not put on you any of the diseases that I brought on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. Palakpakan natin ang ating pong Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. At meron lang po tayo isang kakantayin dito. Sabay lang po natin. Bagong kanta po ito. 3 minutes sa kanta. And then closing prayer po tayo. And then pag-pray po natin. Sino po sa inyo may sakit? Simpleng sakit, malalang sakit, o mahalan sa buhay? Mamaya itaas sa atin ating kamay. Kung wala kayong sakit, isama natin sa panalangin yung mahal niyo sa buhay. At pag uwi niyo mamaya, pwede niyo po ilay hands. Pag-pray. Lola, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Nay, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Antayin po natin itong, your healing is on the way. She could barely remember life without pain. For 12 years, it was all she had known. He could only imagine eyes that could see as the blind man sat in darkness alone. But they'll never forget when they heard His name, Jesus, the healer is here. And as He drew close, their hearts filled with hope. As faith spoke these words to their souls. Your healing is on the way. Your healing is on the way. This is the day your life will change. Your pain is temporary. This suffering that you carry soon will be taken away. Your healing is on the way. Amen. Let's continue. Sing this song. You may be hurting. You may be tired. Yes, Lord. Fighting each day just to smile. Knowing He's promised to answer your prayers. But you see no end to this trial. God may be using your faithful testimony to touch more lives than you ever did before. Amen. So just keep believing, telling your story, and claiming His promise in faith. Your healing. Your healing is on the way. Remembers your name. Your pain is temporary. This suffering that you carry soon will be taken away. Your healing is on the
He's holding you close. Amen. And He will give peace in the pain. Jesus. Your healing is on the way. Your healing is on the way. Your healing is on the way. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Naririto po ang inyo pong mga anak. Patuloy po na nagdurusa sa mga problema na pinagdadaanan po namin. Marahil sa kalusugan, marahil po sa finances, marahil po sa mental health ng bawat isa. Katulad ng nabanggit ko po kanina, Panginoong Diyos, meron po kaming kapatid sa Panginoon that he is suffering, Lord God, in deep depression, Lord. Meron po sa amin, Panginoong Diyos, matagal na pong humihiling sa iyo na sila po'y gumaling na. Halos lahat tinry na po nila. Yung doktor, yung gamot, iba po sa amin, nag-chemotherapy na, Panginoong Diyos. Pero until now, Lord God, they are suffering, Lord God, so much pain. Not only, Lord God, sa finances, lalo na po, Lord God, sa physical body po ng bawat isa. Yung iba po sa amin, halos bumigay na yung kanilang katawan dahil sa sakit at karamdaman. Yung iba po sa amin, Lord God, ay namamahalam na po sa kanilang mga mahal sa buhay. At sinasabi, Panginoong Diyos, baka isang linggo na lang ako, baka isang buwan na lang ako, dahil hindi ko na kaya yung pain na ito. Pero nagpapasalamat po kami sa araw po na ito, Lord, dahil nakapakarinig kami ng iyong salita na kung saan ang isang Gentile na army, Panginoong Diyos, na walang pananampalataya sa iyo nung una, nagtiwala sa iyo at ibinigay ang pagsunod sa iyo. At nung ginawa niya po ito, His healing, Lord God, ay nangyari po sa kanyang buhay. At hindi mo lang pinagaling yung kanyang katawan, kundi pinagaling mo rin po ang kanyang espiritual na kalagayan. Siya po ay nagkaroon ng kaligtasan. Siya po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad sa mga kwento sa Bible, hindi lang sila gumaling basta-basta sa physical body, kundi gumaling sila dahil nanampalataya sila sa Diyos, dahil nanampalataya sila sa Panginoong Hesus. And right now, I declare in the mighty name of Jesus Christ, and by the stripe of Jesus, sa mga latay ni Jesus, kung sino ka man na may sakit at karamdamang narito sa loob ng church, sa mga kapitbahay namin na may sakit at karamdaman, sa mga nanonood sa online ng live o replay, in the mighty name of Jesus, I declare healing upon your body in the name of Jesus. I declare in your emotional and mental health, kung meron kang depresyon, binawasak na ng Panginoong Diyos sa mga oras na ito at pinapalaya ka na sa anumang depresyon in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, maraming salamat po. Ngayon pa lamang, Lord God, we declare healing upon healing, and from grace to grace, from victory to victory, from faith to faith, Lord God, it will happen in our life in your appointed time. Maraming salamat po. I also declare that you always provide for our needs. And I declare also, Lord God, anumang relasyon sa patuloy na winawasak ng kaaway, hindi magtatagumpay sa aming pamilya, sa lugar na ito, at sa church po na ito. Ang aming pong dalangin sa kasal mamaya ni Christian and Eileen, maging maayos pong lahat. At ikaw po ang maluwalhati po namin sa lahat ng aming gagawin. Lord, dalangin ko rin po sa mga magulang po namin narito, sa mga nanay. Lord, on Sunday, we will celebrate, Lord God, the Mother's Day. Pero ngayon, ang aking deklarasyon na, Panginoong Diyos, patuloy ng kalakasan at pagpapala sa mga nanay po namin na patuloy na nagsasakripisyo para po sa kanilang pamilya. Lord, bless them, empower them, Lord God, at patuloy na magalak lang po sila sa kanilang pong buhay at sa kanilang pamilya. Maraming salamat po. Bukas maboto po kami. We pray for a godly nation in our government.
And I pray in the name of Jesus, yung kalooban mo po masunod sa aming pong bayan. Salamat po muli. Pinagaling mo po ang aming katawan, ang aming kaisipan, ang aming emosyon, ang aming pong finances, Lord God. Pagpapalain mo ba ang bawat isa? And most especially, Lord, continue heal our broken land. Heal this nation, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ, ang lahat po ay sumigaw ng malakas na amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos and let's declare Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! And Jesus! Magkamayan po tayo at tayo po ay mag-prepare na po sa kasal po ni Boto. God bless po sa inyong lahat. Sa mga nasa online po namin, na po kami. Marami pa po gagawin. Thank you so much. Mahal tayo ng Panginoong Diyos. Pagagalingin kayo ng Lord. And see you po sa ating po mga online gawain. God bless po. To God be the glory.